Isasagawa natin ang rito ng pagdiriwang ng pagbabasbas ng korona ng Adbyento. Ang korona ng Adbyento ang siyang magiging gabay natin sa buong panahon ng Adbyento. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Naway puspusin tayo ng Diyos na pinagmumulan ng pag-asa ng kagalakan at kapayapaan ni Kristo na dumarating at darating. At sumayo rin. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong salita ang lahat ay pinagiging banal. Igawad mo ang iyong pagbabasbas sa koronang ito. Ipagkaloob mo sa amin na gumagamit nito, na ihanda namin ang sarili at ang daigdig sa ganap at muling pagdating ng iyong anak. Iniluluhog namin ito sa iyo sa pamamagitan niya na huhukom sa daigdig, sa pamamagitan ng apoy na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang magsisindi po ng unang kandila ay sina Mr. and Mrs. Neil and Heide Infante. Ang korona ng Adbyento. Ang bilog na korona, ibig sabihin ay ang Diyos ay walang simula at wala ring katapusan. Ito ay sagisag ng kawalang hangganan ng Diyos. At din ito na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay dakila at nagpapatuloy sa habang panahon. Luntiang dahon, sagisag ng buhay at paglugo. Nagpapalaala sa atin na ang Diyos ay di nagbabago, palagian at matapat ang pag-ibig niya sa atin. Ito ay sumasagisag sa ating buhay na pag-asa sa walang hanggang buhay na ipinangangako ng Diyos. Kulay lilang laso, tanda ng pagtanggi sa sarili at pagbabago ng puso. 4 na kandila, sagisag ng 4,000 taon ng paghahandang ginawa ng Diyos para sa pagdating ng mananakop. Kaya't isang kandila ay katumbas ng 1,000 taon ng paghihintay sa mananakop. Unang kandila, mabunying paghihintay. Ikalawang kandilang lila, lubos na pag-asa sa pagdatal. Ikatlong kandilang rosas, pagpapahayag ng kagalakan sa nalalapit na Pasko. Liwanag ng kandila, sagisag ni Kristo bilang liwanag ng daigdig, ang tunay na liwanag. Tingni darating ang Panginoon at sa araw na iyon sa lahat ng bansa ay sisilay ang malaking liwanag. Sa bahaging ito ating sisimulan ang pagdiriwang ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o ang panahon ng Adbyento. Ihanda natin ang ating kalooban sapagkat ang Diyos ay dumating. Siya ay dumarating at siya ay darating. Nawa sa kanyang pagdatal, palagi niyang maratnan ang kalooban natin na karapat-dapat sa kaniyang kabutihan at sa kaniyang kabanalan. Nawa ang panahon ng Adbyento ay magbigay sa atin ng malalim na pag-asa at pananampalataya. Tayong lahat ay minamahal at kinahahabagan ng Panginoong Diyos. Ngayong taong ito, sa kalendaryo ng Inang Simbahan, magiging matingkad ang pagninilay natin tungkol sa pag-asa.
sapagkat tayo ay magkakaroon ng dakilang hubileyo na nakasentro sa pag-asa na kailan may hindi magmamaliw. Kaya ating itagubilin sa Panginoong Diyos ang buo nating pagkatao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa, upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katiwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katiwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas.
Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig, siya nang umakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Pag-ibig mo'y ipakita, ligapin kami tuwing na, iligtas kami sa dusa. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan.
Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw na ito, ang unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o yung tinatawag nating panahon ng Adbyento. Ang ibig sabihin po ng salitang Adbyento ay panahon ng pagdating. Mga pinakamamahal, ito po ang unang linggo sa bagong kalendaryo ng Inang Simbahan, sapagkat noong nakaraang linggo sa dakilang kapiestahan ng paghahari ng ating Panginoong Hesus, tinapos natin ang lumang kalendaryo ng simbahan. Kaya ngayon po ay New Year sa ating simbahan. Maganda po yung ating tradisyon na kapag tayo ay New Year, tayo ay gumagawa ng New Year's resolution. Kaya maganda po na ngayon kayo po ay mayroon ding New Year's resolution. Ano po ang inyong New Year's resolution ngayong bagong taon sa ating simbahan? Mga pinakamamahal, tayo po ay gagabayan ng diwa ng Adbyento, ganoon din ang mga pagbasa natin ngayong linggong ito upang magkaroon ng pagpapanibago sa ating kalooban. Sa simula ng pagdiriwang ng misa, atin pong binindisyonan itong korona ng Adbyento, ipinaliwanag din ang kahulugan nito. Nawa po ang korona ng Adbyentong ito ay maging debosyon natin na gagabay upang maging mabunga ang buong panahon ng Adbyento. Mga pinakamamahal, kapag pinag-usapan natin ang pagdating, ang una nating tanong ay, sino ang dumarating? Ang paghahanda natin ay nakadepende kung sino ang dumarating. Kapag ang darating ay ordinaryong tao lamang, yung paghahanda natin ay nagiging ordinaryo lamang. Ordinaryong paglilinis, ordinaryong pagkain, ordinaryong paghahanda, ordinaryong kasuotan. Pero kapag ang darating ay extraordinaryo, ang pagkaing inihahanda, extraordinary din.
Ang kasuotan, extraordinary din. Ang paglilinis, extraordinary din. Sapagkat ang darating ay extraordinaryo. Mga pinakamamahal, ang dumarating na hinihintay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. It is Jesus who is coming. Si Jesus ang dumarating. Kapag po pinag-usapan natin ang pagdating ni Kristo, ito po ay napakaraming pamamaraan ng kanyang pagdating. Siya po ay dumating na noong ang salita ng Diyos ay magkatawang tao. Ito po ang pagninilaya natin mula po December 16 hanggang December 25. The first coming of Jesus in the humility of a child. Ang pagdating ni Jesus sa kababaan ng isang sanggol. Mga pinakamamahal, ang unang pagdating ni Kristo ay nagtutuon ng ating paningin sa kanyang ikalawang pagdating. The second coming of Jesus, kung saan si Kristo ay darating, hindi na sa kababaan ng isang sanggol. Si Kristo ay darating sa kadakilaan ng isang hari at ng isang hukom, sa katapusan ng mundo. Ang second coming ni Jesus, ang siyang pinagninilaya natin sa unang mga linggo sa panahon ng Adbyento. Kaya inyo pong mapapansin ang mga readings natin, hindi pa po tungkol sa Pasko ng pagsilang ni Kristo. Ang pagbasa natin ay tungkol pa sa ikalawang pagdating ni Jesus sa katapusan ng mundo, sapagkat itinutuon ang ating paningin sa katapusan. It is Jesus who is coming. Our King, our Lord, our Judge. That is why our preparation is extraordinary. The demands of the Word of God for today, the demands are extraordinary because it is Jesus who is coming. Mga pinakamamahal, sana po ay inyong napansin ang propesiya ni Propeta Jeremias. Ang sabi dito, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. Sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid sa sanga ni David. Mga pinakamamahal, ang dumarating sa atin ay ang kabanal-banalang anak ng Diyos. Kung kaya't ang hinihingi niya sa atin ay isang banal na pamumuhay. Mga pinakamamahal, gawin nating banal ang panahon ng Adbyento. Sana po ay makahanap kayo ng panahon para po makapagkumpisal. Dito po sa ating parokya, ang kumpisal po ay mula Lunes hanggang Sabado, 6 a.m. to 7 a.m. Mamaya po inyong mapapakinggan ang schedule ng kumpisal sa iba't ibang mga barangay.
Mga pinakamamahal, pabanalin natin ang panahon ng Adbyento. Pabanalin natin ang panahon ng Kapaskuhan. Baka po ang Pasko ay maging tungkol na lamang sa mga material na bagay o mga panglabas na paghahanda. Aanhin natin ang maraming liwanag na panglabas kung ang buhay naman natin ay madilim. Baka ang daming Christmas light, pero ang buhay naman natin ay madilim. Mga pinakamamahal, ang Christmas light na ito, ang mga ilaw na ito ay tanda na ang dumarating ay liwanag. Liwanag. Kaya ang buhay natin ay dapat magliwanag. Huwag tayong mananatili sa kadiliman. Magliwanag tayo sapagkat kaisa natin si Kristo. Ito ang paalaala sa atin ni Propeta Jeremias. Jesus who is coming is an extraordinary light. Our lives must imitate the light of Jesus. If we are one with Him, we will also become light. Atin pong napakinggan sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Ang sabi dito, palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Jesus is not only an extraordinary light, Jesus is also an extraordinary love. Why extraordinary? You simply have to look at the cross and see how extraordinary this love is. Tingnan mo ang krus at makikita mo kung gaano katindi at ka-extraordinaryo ang pag-ibig na ito. Kaya ang bawat isa sa ating naghahanda sa pakikiisa sa pagdating ni Kristo, hamunin natin ang sarili natin sa extraordinaryong pagmamahal na ito. My dear brothers and sisters, challenge yourself. Challenge yourself by this extraordinary love. Challenge yourself by this extraordinary love. Ikaw ba ay mayroong kapamilyang matagal mo nang hindi iniimikan? Ikaw ba ay may kaibigan na halos ibaon mo na sa limot? Ikaw ba ay mayroong dinadala na sama ng loob, galit, pagnanais na makapaghiganti sa kapwa? No matter how legitimate your feelings are and your reasons to be mad and angry,
Father, sino po bang hindi magagalit sa kanyang ginawa? Yes, it's legitimate. It's legitimate. Challenge yourself by the extraordinary love of Jesus. Jesus is light. Jesus is love. Mga pinakamamahal, bilang panghuli, ating napakinggan sa mabuting balita ang isang napakalaking hamon sa atin. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Alam po ninyo, mga pinakamamahal, nakakalungkot po sapagkat kung mayroon pong isang season sa simbahan na para po bang inagaw na sa atin ng mundo, ito po ay ang panahon ng Kapaskuhan. Inagaw na sa atin ng mundo sapagkat para bagang ang Pasko ay tungkol lamang sa mga material na bagay. Kung kayo po ay mayroong 10 inaanak, baka po kayo ay pinagpapawisan na ngayon kung ano ang inyong iririgalo. Baka po sa December 24 ng gabi, iniisip na ninyo kung papaano pagtataguan ang mga namamasko. At siguro po ay napakarami ng mga magkakaroling, magsusulisit, mamamasko, hihingi ng tulong sapagkat panahon ng Kapaskuhan. My dear brothers and sisters, do not allow this world to take from us the real spirit of Christmas. The real spirit of Christmas. The reason for Christmas is Jesus. The real reason for Christmas is Jesus. We have this Advent, a season of preparation to welcome Jesus, so that the coming of Jesus may not be reduced to anything material. The coming of Jesus may truly be our hope and our salvation. Mga pinakamamahal, tayo po ay maglaan muli ng kaunting panahon ng katahimikan. Ibukas natin sa Panginoon ang ating buong pagkatao bilang pasimula ng ating paghahanda upang si Jesus ay palagi nating matanggap ng buong buo. Nawa ang Jesus na ito ang pumukaw sa ating pananampalataya, pag-asa at pag-ibig.
ang lahat ay magsisitayo, ating sasariwain ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya nilalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, mga kapatid, sa panahong ito na tayo'y naghihintay sa pagdating ng Panginoon, sama-sama nating hingin sa Diyos na ating Ama ang mga biyayang magpapatibay sa ating loob at magbibigay ng pag-asa sa kaligtasang inilalaan niya sa atin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon ang maging pangunahin sa buhay ng mga mananampalataya at maakay nawa sila ng buong katapatan ng banal na Papa, ng mga obispo at mga pari sa tunay na paraan ng pagtanggap at paghihintay sa muling pagdating ng Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang kagalakang dala ng pagdating ng Panginoon ay lumaganap nawa sa lahat ng sulok ng sanlibutan at maabot nawa ng kamalayan ng sangkatauhan na ang tunay na kaharian at kapangyarihan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong dumaranas ng iba't ibang muka ng karukhaan at kalumbayan, upang magkaroon sila ng lakas ng loob sa kanilang mga tiisin at mabatid na ang kanilang pagsubok sa buhay ay isang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang ang pagdating ng Panginoon ay matapat nawa nating paghandaan at maging bukas tayo sa biyaya ng Diyos na gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang 15 taon ng pagiging parokya, nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagdasal natin ang mga pinakamamahal nating yumao, lalo't higit ang mga kaluluwa sa purgatorio na walang nakakaalaala. Amang butihin, pasaganain mo nawa ang mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin ngayong kami naghahanda sa pagdating ng bugtong na anak mo. Marapatin mo nawang dinggin ang kahilingang ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Maari na pong humanay sa gitna ang mga nais mag-alay ng sobre. Tunay na paunlarin ng poon ng buhay
lupain ay magbubunga tani. Sambayanan ng may kapal, narito ang hinihintay. Poong sasagip sa tanan, tinig niya'y mapapakinggan. Ang hatid niya'y kaganapan. Ng poon ng buhay natin, ang halamang nakatanim sa bukid natin, lupain ay magbubunga ani. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga namin paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Sa aming pagkata. Puri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga namin paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Linis mundo busan na nagawa kong pagsuway. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa may amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Santo, Panginoong Diyos, mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa,
ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ating aawitin ng sabay-sabay ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edias, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalaala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap na nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signoret. Mamumuhay tayo ng banal sa daigdig na papanaw, samantalang naghihintay para sa dakilang araw ni Jesus. Marangal. Ang sabi ni Jesucristo, talagang darating ako at bibigyan ko ang gantimpala ang tao sa ginawa niya sa mundo. Darating, darating ang hinihintay. Darating, darating pong
kinasasabikan ng mga bansa at bayang napupuspos sa kalingkan ng tahanan may kapal. Darating, darating ang hinihintay, darating, darating o kinasasabikan ng mga bansa at bayan mapupuspos sa karingtan ng tahanan ng may kapal. Ang sabi ni Jesucristo, talagang darating ako at bibigyan kong totoo ng gantimpalang tao sa ginawa niya sa mundo. Darating, darating ang hinihintay, darating, darating kung kinasasabikan ng mga bansa at bayan mapupuspos ng kaligtan ang tahanan ng may kapal. Darating, darating ang hinihintay, darating, darating kung kinasasabikan ng mga bansa at bayan mapupuspos ng kaligtan ang tahanan ng may kapal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo, kami po ay humihiling ng biyaya ng ganap na kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay palakasin ninyo ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal.
Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maari na po kayong pumila katulad ng sa komunyon.